Bukod sa offload, ano pa ba ang kinatatakot ng isang pasahero? Ako, yung may kapangalan ng kriminal. Well, merong isang pasahero na nadakip sa NAIA dahil sa mistaken identity. Napinalaga naman ni Senador Robin Padilla dahil sa pagdakip sa isang pasahero sa NAIA dahil di umano sa mistaken identity na lubhang pinabulaanan naman ng Bureau of Immigration. Sa kanyang privilege speech nitong Martes, sinabi ni Padilla na inaresto si Muhammad Makaantal Said sa NAIA noong August 10 bago tumungo papuntang Malaysia. Ayon kay Padilla, kapangalan nito si Muhammad Said alias Ama Maas, isang miyembro ng Abu Sayyaf na mayroong 9 na aktibong warrant of arrest. Ipinakita rin ng mambabatas sa ang ilang letra. Maswerte na lamang tatay at di siya binaya tulad ng nangyari sa isang bata sa Navotas. Ayon kay Padilla, na tumutukoy kay Jemboy Baltazar na napatay sa Navotas Police Station dahil sa mistaken identity. Idinagdag ni Senador na dinakip na din si Said noong 2018 ngunit kaagad itong pinalaya ng National Bureau of Investigation saka binigyan ng sertipiko na wala itong derogatory record. Ayon kay Padilla, ay nakusahan ng krimen si Ama Maas noong 2011 nang nasa Saudi Arabia si Said na natuklasan itong matagal ng patay si Ama Maas noong pang 2016. Simula ng 2001 hanggang October 2011 ay nasa Saudi Arabia si tatay, ngunit ang nasabing krimen na kinasasangkutan ni Ama Maas ay naganap noong July 2011 hanggang 2016. Palamang ay lumabas na ang balitang napatay na sa engkwentro si Ama Maas. Ngunit ayon po sa Bureau of Immigration, ginagampanan lamang ng immigration officer ang kanilang tungkulin dahil katugma ang detalyeng ipinalabas ng Interpol Red Notice kay Said. Samantala, inid na nakatakda silang magsampa ng kaso laban sa Bureau of Immigration dahil nilagay ng ahensya ang tunay na suspect na kinuha ang passport ng kanyang ama. Ay, nako. Dating OFW sa Saudi Arabia pa, no? Kawawa. God bless everybody. At, nako, kailangan talaga may NBI lagi tayo. Tsaka, teka lang, no? Nakakuha naman siya ng, ng OEC. Kasi kapag meron kang kapangalan, tapos may kaso, hindi ka makakuha ng OEC. Unless kung ito ay turista. Kung ito naman ay turista, hindi naman talaga kailangan ng OEC yan. Pero kung OFW yan, pupunta Malaysia, hanapan ka ng OEC niyan. God bless everybody. Mabuhay kayo.